ang bagong anti-magic power ni Asta na kayang iligtas ang buong mundo at upang talunin ang pinakamalakas sa lahat na si Lucius Socrates. At ito nga ay ang kakayahan ni Asta na ibahagi ang anti-magic power sa iba at ang offer ng Witch Queen kay Vanessa na siya ang papalit bilang panibagong Witch Queen na sobrang nabigla nga itong si Vanessa to the point na hindi siya nakapagsalita sa offer ng Witch Queen sa kanya. So lumabas na nga ang official full chapter 367 ng Black Clover at nag-ani ito ng samot-saring mga komento dahil sa sobrang angas ng panibagong outfit ng Black Bulls na parang naka-black form ang lahat ng member katulad ni Asta. Kaya huwag na nating patagalin pa, mag-follow ka na sa ating Facebook page, mag-like at mag-comment dahil magsisimula na tayo mga Lods. Sa huling chapter ay nasaksihan natin ang one-hit delete na laban nang ginamit ni Asta ang kanyang bagong natutunan na kakayahan, which is ang Zetten, ang pagmanipula ng key. Kaya tinapos ni Asta si Damnatio in just single splash upang wakasan ang pagiging paladin ni Damnatio. Kaya sa pagsisimula ng chapter ay unti-unting nawawala ang pagiging paladin ni Damnatio habang bumabagsak ito at naaalala niya ang Wizard King na si Julius at ang buong team ng Black Bull na iniligtas si Asta dahil inakusahan niya ito ng kasalanan dahil sa nagtataglay ito ng kapangyarihan ng isang demonyo. Pagkatapos ay napaisip itong si Damnatio na hindi niya inakalang nagawa siyang talunin ng mga Black Bulls at mailigtas ang kanyang sarili sa pagiging paladin na makikitang sabay naglanding itong si Asta at Damnatio na bumabagsak sa sahig at nawalan ng malay. Sinabi ni Asta kay Damnatio na matulog muna ito dahil pinapangako niya na gigisingin niya ito mamaya. At alam naman natin na hindi nag-hold ng sama ng loob itong si Asta kahit gaano pa kasama yung nakakalaban niya at palagi niya itong pinapatawad. Sinabi ito ni Asta dahil I'm sure i-interrogate niya ito patungkol sa iba pang plano ni Lucius Socrates. Agad tumakbo si Asta kina Finral at Ichika upang matingnan ang kalagayan ng mga sugatan nilang kasamahan. Pagkatapos ipinakita ang Witch Queen na nakahiga at nahihirapang itayo ang kanyang sarili habang sinasabi niyang kaya pala nakita ko na habang nakatingin ito sa kanyang bulang kristal. Pagkatapos ay unti-unting itinayo ng Witch Queen ang kanyang sarili gamit ang kanyang blood magic. Sa pamamagitan ng blood magic ay kanyang pinagaling ang lahat ng sugatan na nandoon na makikitang maihahambing natin ang healing blood magic ng Witch Queen sa healing magic ni Mimosa na napakalawak at kayang i-heal up ang mga imposibleng sugat na makikitang kaya din mag-heal ng Witch Queen ng napakalawak na saklaw to the point na naabot ng kanyang magic ang labas at loob ng malaking puno. At napansin kong napakalaki ng grimoire ng Witch Queen na parang nadoble ang isang regular size ng grimoire. Habang si Asta ay sobrang napamangha sa magic na ipinakita ng Witch Queen. Sinabi ng Witch Queen na makakasurvive naman daw ang lahat na kahit yung iba ay nagtamo talaga ng napakatinding pinsala. Habang nagsasalita ang Witch Queen ay nakatingin nito kay Sekri at tinawag niya itong Lady Bird dahil daw sa kanya ay na-manage nilang mailigtas ang lahat na nandito sa tulong ng kanyang sealing magic na kayang isara ang sugat at sakit at lubos nagpapasalamat ang Witch Queen sa tulong na ginawa ni Sekri. Samantalang si Sekri ay hindi napigilang mapaluha habang tinitingnan ang Witch Queen at sinabing thanks God. Pagkatapos ay biglang napayuko ang Witch Queen sa harap ni Vanessa at sinabing sa ngayon ay nagamit niya ang halos lahat niyang magic dahil sa pagpapagaling. Kaya habang nagkatinginan ang Witch Queen na si Vanessa ay kanyang napansin ang pagbabago ng anyo ng Witch Queen na parabang unti-unti itong tumatanda. Sinabi ng Witch Queen kay Vanessa na siya ang papalit nito bilang panibagong Witch Queen ng Witch's Forest sa panahon na ito. Kaya biglang nagulat si Vanessa nang narinig niya ang sinabi ng Witch Queen at hindi siya nakakapagsalita dahil dito ay natutulala na lamang itong si Vanessa. Biglang nagsalita ang captain ng Coral Peacock Squad na si Captain Dorothy Answorth sa likod ni Vanessa at pangiting sinabing bakit hindi na lang daw siya ang magiging sunod na reyna dahil sapat na daw yung kasiyahang natatamasa niya noong teenager pa siya at na-enjoy naman daw niya ito. Pagkatapos ay kinindatan ni Captain Dorothy ang Witch Queen at sinabing hindi daw sila magkakaproblema. So parang si Captain Dorothy talaga ang magiging sunod na Witch Queen ng Witch's Forest
dahil parang ayaw iwanan ni Vanessa ang Black Bulls kasi dito siya naging masaya. Makikita naman sa reaksyon ni Vanessa na hindi siya nakapagsalita kaagad nang narinig niya ang sinabi ng Witch Queen. Habang tinitingnan ni Captain Dorothy ang bolang kristal ng Witch Queen na unti-unting winawasak at dinudurog ni Lucius ang Clover Kingdom, ay kanyang sinabi na mas malakas pa rin ang puwersa ng kalaban kumpara sa puwersa nila. Tugon naman ng Witch Queen na gagawin niya ang lahat upang hindi lamang mamamatay. Habang seryosong ginagawa ang pagpapagaling ng dalawang Black Bull member na sina Gordon at Henry. Dagdag pa ng Witch Queen na pagkatapos niyang pagalingin ang lahat ng Black Bull member ay inaasahan niyang may bagong trick na gagawin si Anti-Magic Boy, which is si Asta. Habang si Asta ay masayang nakikita si Witch Queen na tumutulong sa kanila at sinabing, syempre may bago siyang trick na gagawin. Pero teka muna mga lods, bakit alam ng Witch Queen na may panibagong anti-magic power na na-unlock si Asta? Well, I think mga lods, nalaman niya ito noong tumakbo si Asta papunta sa kanila na nakita niya sa kanyang bolang kristal na may panibagong anti-magic power si Asta na kayang tumalo kay Lucius at sa mga paladin nito. Pagkatapos ay binuksan ni Asta ang kanyang 5-leaf clover grimoire upang kunin ang Demon Dweller Sword. And then nagkaroon ng kaunting flashback kung saan nagsana itong si Asta doon sa Land of the Rising Sun kasama ni Ichika sa gabay ni Ryu. Sinabi ni Ryu na nagsimula na siyang maghihinala kung ano pa talaga ang kakayahan ng anti-magic ni Asta. Dahil sa tingin niya na isa sa kakayahan ng anti-magic ay kayang ipagkaloob ang anti-magic power doon sa mga bagay. Kaya biglang napaisip si Asta at nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Ryu sa kanyang mga sinasabi. Sinabi ni Ryu na naranasan na daw ni Asta na ipagkaloob ang anti-magic power doon sa isang bagay ngunit hindi niya ito namamalayan katulad sa nangyari sa espada ni Captain Yami. Kaya sinabi ni Ryu na kung kayang magbigay ni Asta ng anti-magic power doon sa mga bagay, bakit hindi niya ito ibibigay doon sa mga tao? Pagkatapos ay biglang naaalala ni Asta ang Demon Dweller Sword na posibleng opposite ito sa kakayahan ng Demon Dweller Sword. Dagdag pa ni Ryu na simula noong nagsanay itong si Asta kung paano i-master ang Zetten, ito ay malinaw na kaya niyang kontrolin ang tunay na kakayahan ng anti-magic power. So parang sa malamang ay kaya talaga itong gawin ni Asta. Habang si Asta ay parang na-drain na naman yung utak niya sa mga sinabi ni Ryu kung paano niya ito gagawin. Sinabi ni Ryu na yung anti-magic ay paniguradong hindi pa nila alam kung ano pa talaga ang mga kakayahan nito. Kaya mas mabuting subukan ito ni Asta upang malaman niya. Pagkatapos ay bumalik na nga yung scene kung saan makikitang itinaas ni Asta ang kanyang Demon Dweller Sword at binahagian niya ng anti-magic power ang lahat ng Black Bull member. At mukhang ito talaga yung kakayahan ng Demon Dweller Sword na kayang gawin ang opposite side ng pagbigay ng damage sa kalaban through anti-magic power. Dahil kaya din niyang magbigay mismo ng anti-magic power sa mga kasamahan. Biglang naaalala ni Asta si Ryu nang sinabi nitong napakaganda daw ng ideyang ito. Dahil kung iisipin, ang pag-i-access ng dalawang kapangyarihan na ginamit ng sabay ay napakalaking papel na ginagampanan upang talunin si Lucius. Kaya naniniwala siyang kayang ibahagi ni Asta ang kanyang anti-magic power. Pagkatapos ay ipinakita si Magna na unti-unting nararamdaman ang anti-magic sa kanyang buong katawan at sinabing hindi siya makapaniwala na nagawa ito ni Asta. At heto na nga mga lods, napakatindi ng outfit ng Black Bulls dahil parang mayroon silang sariling version ng black form katulad ni Asta. At makikitang yung apoy sa ulo ni Magna ay may kasamang anti-magic habang yung lightning magic nila ay naging itim na rin na parang ang kanilang magic ay hinaluan ng anti-magic. At napansin ko yung cotton magic ni Charmy ay naging itim na rin at yung mukha niya ay parang hindi pa naka-move on sa huling laban niya kay Damnatio. At ang pinakaangas sa lahat para sa akin mga lods ay itong si Vanessa at Finral dahil bagay na bagay talaga sa kanila yung bagong outfit. At napansin kong nagkaroon ng dalawang pakpak at dalawang buntot itong si Sekri, habang si Henry ay naging itim yung buhok. Pagkatapos ay sinabi ni Asta na sabay nilang ililigtas ang buong mundo. At ngayon ay ating pag-uusapan kung paano ito nagawa ni Asta na nagkaroon ng anti-magic ang ibang Black Bull member na hindi nakakansila yung sarili nilang magic.
Since nakokontrol ni Asta ang anti-magic powers dahil sa lubusang pagsasanay nito kung paano i-master ang Zetten, ay nagawa niyang maikontrol ang anti-magic to the point na kayang ibahagi ni Asta ang anti-magic power na hindi nakakansila ang sariling magic ng user na binigyan ni Asta. At sabay-sabay nila itong magagamit ang kakayahan ng anti-magic at sarili nilang magic. So posibleng napaka-unstoppable ng Black Bulls mga lods dahil sa pamamagitan